Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Patahimikin mo ang iyong mga tagasunod. Sinasabi ko sa inyo, kung di sila iimik, ang mga bato mismo ang sisigaw. Kapayapaan! Karangalan! Kalusugan! Jerusalem, kung malalaman mo lang ngayon ang landas ng kapayapaan, ngunit hindi mo ito nakita. Darating ang araw ng mga kaaway mo ay gagawa ng mga kuta sa palibot mo't gigipitin ka sa magkabila at wawasakin kanila sa buog na ito. Ikaw at ang iyong mga anak. At wala silang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa bato pagkat di niyo pinansin ang pagdating ng Panginoon. Dalawamput isa, 22, 23, 24, 25, 26. Nasusulat, bahay dasalan ng bahay ko, ngunit ginawa niyo itong pugad ng mga magnanakaw. Pumungis siya sa ating mga hayop! Pigilin siya! Tawagin yung mga gwardya! Mga gwardya! Marami na raw ang nagtatanghal sa kanya bilang hari. Hari? Hari ng pulubit magnanakaw? May katulad siya noon, dumating, nangaral, umalis, at nakalimutan. Hindi mo ba nakikita? Dumarami ang tagasunod niya. Hanga ang mga tao sa kanya. At hari ang tingin sa kanya? Binabalaan ko kayo. Kung ang taong ito ay patuloy na manggugulo, mananagot kayo sa akin. Maaring tama siya. Panahon nang makipagtuo sa Galileong yon. Habang dumarami ang grupo ng Pariseo at Eskriba na kanyang tinutuligsa, dumarami rin ang mga Hudyong sumusunod sa kaniya. At gayon din sa panig ng oposisyon. Kakaunti? Wala na ba? Makinig kayo. Ang balong ito ay naghandog ng higit sa kanilang lahat. Silang lahat ay nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit siya, dukha na nga'y nagkaloob pa mula sa lahat ng kanyang kabuhayan.
Sabihin mo sa amin, anong karapatan mo para sabihin yan? Sinong nagutos sa'yo? Tatanungin ko kayo. Sa Diyos ba o sa tao nagbuhat ang bautismo ni Juan? Anong isasagot natin? Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya na, ba't di niyo pinaniwalaan si Juan? Kung sabihin naman natin mula sa tao, babatuin nila tayo. Naniniwala silang si Juan ay propeta. Kung saan nagmula, di namin alam. Di ko rin sasabihin kung kanino nagmula ang karapatan kong ito. May isang taong nagtanim sa kanyang ubasan. Pinaupahan niya ito. At pagkatapos ay umalis. Nang dumating na ang panahon ng anihan ng ubas, sinugo niya ang isang alipin upang kunin ang kanyang parte sa ubasan. Ngunit binugbog siya ng mga kasama at pinauwi. Kaya't nagsugo siya uli ng iba. Ngunit binugbog din nila ito. Hiniya at pinauwing walang dala. Sinugo niya ang ikatlo. Ngunit sinugatan nila ito at itinaboy. Dahil dito, sinabi niya, susuguin ko ang tangi at pinakamamahal kong anak. Tiyak igagalang siya. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, sinabi nila, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at yayaman tayo. Magpatuloy po kayo. Kaya inilabas nila siya sa ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Darating siya at sila'y papatayin at ibibigay ang ubasan sa iba. Ano ngayon ang kahulugan nito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging pinakamahalaga sa lahat. Sino mang bumagsak sa batong yon ay maluluray. At ang sino mang babagsakan nito ay tiyak na matutulog. Guro, alam po namin kayo'y nagtuturo ng tama. Alam namin na hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ang katotohanan. Sabihin nyo, tama po bang magbayad tayo ng buwis kay Cesar o hindi? Mag-ingat ho kayo. Lilinlangin lang kayo niyan. Pahingi ng isang denaryo. Kaninong mukha ang nasa perang ito? Kay Cesar! Ibigay kong ganun kay Cesar. Ang para kay Cesar. At sa Diyos, ang para sa Diyos. Anong masasabi mo? Ngayon, dumating ang pista ng tinapay na walang libadura. Inutusan ni Jesus si Pedro at Juan upang ihanda ang hapunang Pampaskwa.